What is up? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 224 Official Translation Scans. Prior to this video is another video na tumatalakay sa Chapter 244, however yun lamang ay spoilers and leaks at hindi pa confirmed ang mga details na yun. Hence the reason kung bakit meron tayong official translation scans reviews para i-confirm ang deets na yun. But I suggest you watch that video as well para meron kang idea sa mga mangyayari sa video na to. Ngayon mag-proceed na tayo sa official translation scans. First off, ang title ng chapter na ito ay ang The Decisive Battle in the Uninhabited Demon-Infested Shinjuku Part 13. The Shinjuku Showdown Round 3, Higuruma and Yuji vs Ryomen Sukuna. Kung naalala nyo pa, dito naputol ang kwento way back nang mapatay si Kashimo Hajime bago pa man lamang lumipat ang scenes sa laban ni Kenjaku at ni Takaba. Ngayon magpo-proceed na naman ang kwento sa laban na mangyayari sa gitna ni Higuruma at ni Yuji laban kay Sukuna. But before the battle continues ay nagkaroon muna ng flashback sa kung ano ang ginawang plano ng Allied Sorcerers kung paano nila lalabanan si Kenjaku at si Sukuna. Nangunguna dito si Kusakabe na sinabing kailangan nila ng concrete plan kung paano nila patutumbay ng dalawa. Isa na dito yung paggamit kay Takaba Fumihiko at ang pag-utilize ng kanyang napaka-unique na curse technique para i-distract si Kenjaku habang dinedeliver naman ni Yuta Okkotsu ang kanyang final blow. Which we know na na-accomplish na nila sa previous chapter habang successfully na-decapitate ni Yuta Okkotsu ang ulo ni Kenjaku. However, nabanggit pa rin naman doon ni Kenjaku na naipasa niya ng kanyang will at may magpapatuloy na ng kanyang mga plano. As for Sukuna naman, nabanggit ni Kashimo Hajime na hindi na nila kailangang gumawa pa ng concrete plan dahil magiging isang all-out war ang laban nila laban sa King of Curses. Pero kinontra pa rin siya ni Kusakabe habang sinasabing kahit na isa yung all-out war, kailangan pa rin nilang malaman kung sino ang ilalaban at ang isusugod nila sa King of Curses dahil may iilan sa kanila na magsisilbi lamang para bang pagkain since hindi naman significant at hindi sila ganun kalakas para lumaban. Tulad na lamang ni Miwa na nawala na ng curse technique at nawala na ng kakayahan na humawak ng katana nang dahil na nga sa ginawa niyang binding vow way back in the Shibuya incident na napilitan siyang i-commit para lamang ma-fend off si Kenjaku. Naisip din nila dito na kailangan nilang unahing patayin si Kenjaku at hindi si Ryomen Sukuna dahil kung sakaling ma-execute nga ni Kenjaku ang merger, kahit pa sabihin kaya nilang makasurvive since marunong nga silang gumamit ng cursed energy still kapag nag-wreck na ng Havoc at Chaos, ang monster na makekreate ni Kenjaku at ni Master Tengen siguradong hindi din sila makakaligtas. Therefore, inuna nga nilang patayin si Kenjaku at isusunod na lamang nila si Sukuna. Nang dahil dito nagkusa nang mag-back out si Kamo Noritoshi habang sinasabing hindi din naman magiging significant ang kanyang curse technique sa magiging laban dahil hindi naman siya makakapag-deal ng kahit na anong damage kay Sukuna or kay Kenjaku, kaya mas naisip niya na tumakas na lamang at lumipat abroad kasama ang kanyang pamilya para na din hindi sila madamay agad sa magiging laban. But then this is where one of the hints come in dahil nabanggit dito ni Yuji na nagpapasalamat siya kay Kamo Noritoshi sa mga ginawa niyang pagtulong sa kanya at pagtuturo, hindi tulad ng kanyang mas nakatatandang kapatid na si Choso na hirap pagdating sa pagtuturo. So does it mean na kung ang dalawang ito ang pinag-uusapan na ang pinaka-similarities lang naman ay ang kanilang curse technique na blood manipulation, there is a high probability or high chance na maaring marunong din gumamit ng blood manipulation si Yuji. Considering na ang lahat ng kanyang mga kapatid sa loob ng cursed womb gumagamit ng blood manipulation incorporated sa kanilang mga technique at ang kanilang nagsilbing tatay way back then nasa katawan ni Kamo Noritoshi na gumagamit din ng blood manipulation. This might be a clue sa kung ano ang meron sa dalawang bagong braso ni Yuji. Pwedeng hindi lamang ito dulot ng kung ano mang nakain niya na cursed object dahil pwede rin ito ay ang flowing red skill na nagagamit lamang ng mga blood manipulation users. Pero pwede rin namang meron pang ibang nakahalo na cursed object dahil hindi naman ganun ka-basic ang features ng kanyang bagong arms at meron pang parang mga unique na details sa braso niya. Hindi lamang ito para bang enforced ng blood na nagpapapula lamang at nagbibigay ng glow sa kanyang kamay. Going back to the brainstorming na nangyayari sa Allied Sorcerers, nag-volunteer naman agad si Higuruma na siya ang susunod pagkatapos ni Kashimo Hajime. Nang dahil dito nagalit si Kashimo Hajime dahil bakit nga naman mag-volunteer itong si Higuruma. Isa lamang ang kahulugan nun na ine-expect ni Higuruma na matatalo si Kashimo Hajime na dahilan kung bakit siya ay nainis, kaya pinakalma naman siya ni Hakari habang sinasabing ito ay just in case lamang at ina-assume lamang nila ang worst case scenario. Sinabi ni Higuruma na sa pamamagitan ng kanyang deadly sentencing ay kaya niyang i-confiscate ang curse technique ni Ryomen Sukuna at kung sakaling mapapatawan pa ng death penalty si Sukuna ay mabibigyan siya ng kanyang executioner's sword. If you don't know yet,
Ang Executioner's Sword ay may unique na effect na kayang pumatay ng kalaban within just one hit at kahit na konting galos lamang. But to be able to achieve this feat kailangan muna niyang mailatag ang kanyang domain expansion at kailangan niyang mahatulan ang kanyang kalaban ng death penalty. Na dahilan naman kung bakit naging komplikado ang sitwasyon dahil hindi kayang piliin ni Higuruma ang kanyang gagamiting krimen para sa paghahatol sa kalaban. Kaya naman para hindi na sila mahirapan na magdesisyon or mag-pick ng probabilities ay inisa-isa agad ni Higuruma ang mga pwedeng makuhang krimen na gagamitin sa trial ni Sukuna. Ang mga krimen na ito ay nakategorized based in 3 categories. Ang isa ay sa high school ni Itadori, ang pangalawa ay ang sa detention center at ang pangatlo ay ang ginawa nitong mass murder sa Shibuya. As for the high school of Yuji Itadori, nabanggit ni Higuruma na tinangka nitong gamitin ang katawan ni Yuji without any permission at ang pangalawa naman ay ang attempted murder kay Gojo Satoru na nakita naman nating hindi naging successful way back then dahil sa first episode naman ay isang finger pa lang ang nakukonsume nitong si Yuji. Pangalawa naman ay ang sa detention center wherein pinatay niya si Yuji Itadori pero kinoconsider lamang nila dito na attempted murder lamang yun dahil hindi naman talaga namatay si Yuji at nakabalik siya sa pamamagitan ng kanyang reversed curse technique. Subalit ang isa pa sa mga krimen na ginawa niya sa detention center ay ang attempted murder din kay Megumi Fushiguro na hindi lang din naman niya naituloy dahil nga nagkaroon siya ng interest kay Megumi nang tinangka ni Megumi na isamon si Mahoraga. At sa pangatlong kategory naman, alam kong aware na aware kayong lahat dito dahil ito yung nangyayari sa latest na animated part na ng series na ang Shibuya Incident. Ang pinakaunang ginawa niyang krimen ay ang pagpatay sa dalawang high schoolers na gumagamit ng kanilang unique na curse technique na gumagamit ng camera na si Nanako at Mimiko. Pangalawa naman ay ang attempted mass murder of the citizens ng Shibuya. Actually, hindi lang to attempted dahil napatay talaga niya ang napakaraming amount or population sa loob ng Shibuya, subalit hindi niya man to na wipe out. Kaya siguro nabanggit dito na attempted murder lamang. Pangatlo ay ang pagpatay sa isang cursed user na may ponytail na nagngangalang Shigemo. Pangapat naman ay ang arson of residential buildings na naidulot naman ang pag-open niya ng kanyang nakatagong fire elemental curse technique na ang Thunderclap. Ngayon dumako naman tayo sa mga krimen na hindi pa naabot ng animated na part ng series na isa na ang pagkuha or ang pag-takeover ng katawan ni Megumi Fushiguro as his vessel. Kung sakali namang ang mapipiling krimen ay magbabase lamang sa mga naidulot ng kanyang nag-scatter na soul fragments or ng kanyang 20 fingers, medyo mahihirapan silang ma-achieve ang death penalty dahil hindi naman ganon kabigat ang mga naidulot nitong krimen. Bakit nila ginagawang pag-isa-isang ito ng krimen? Dahil hindi kayang kontrolin ni Higuruma kung ano ang pipiliing krimen ng judgment. Kaya kailangan nilang alamin kung meron ba silang mataas na tsansang makakuha ng death penalty. Nabanggit din ni Higuruma na kung ang mababasehan lamang ng krimen ay ang pagpatay ng isang tao, magdudulot lamang ito ng 15 years imprisonment. Kung dalawa naman ay magdudulot lamang ito ng either life imprisonment or death penalty, subalit kung tatlo or mas marami pa, siguradong death penalty ang may papataw sa kanya. Therefore, kailangan nilang makakuha ng isang krimen na kung saan ay pumatay si Sukuna ng mas marami pa sa dalawang tao. So that pwede nilang makonfiscate ang curse technique ni Sukuna at pwede pa nilang magamit ang Executioner's Sword. However, sinabi dito ni Kusakabe na bakit hindi na lamang pagpatong-patungin ang lahat ng krimen na nagawa ni Sukuna para surely ma-achieve nila agad ang death penalty. Na sinagot naman ni Higuruma na hindi yun pwede dahil ang bawat trial na nagdadaan sa deadly sentencing ay paisa-isa lamang at hindi pwedeng maging doble-doble. Nang dahil dito napaisip ng malala ang lahat ng allied sorcerers dahil paano nga nila mahuhuli si Ryomen Sukuna kung ganun kahirap ang pagpili ng krimen. Kahit na maipasok pa nila to sa domain expansion na deadly sentencing, kung hindi ganun kabigat ang krimen na maipapataw sa kanya, hindi nila ma-achieve ang death penalty at ang confiscation. Subalit biglang sumigit si Yuji habang sinasabing meron siyang idea na pwedeng magamit nila laban kay Sukuna na surely magbibigay sa kanila ng death penalty. However, biglang nagkaroon ng cut-off sa flashback na ito at magbabalik na ang scene ngayon sa nangyayaring showdown sa Shinjuku, wherein ni-utilize ni Meimei ang kanyang distance at ginagamit ng kanyang crow manipulation na gumagamit ng binding vow para atakihin si Ryomen Sukuna. Subalit naiiwasan ito ni Ryomen Sukuna at napapatumba niya ito easily and effortlessly gamit ang kanyang curse tool, na nagbigay naman kay Meimei ng assumption na meron ng 3 exceptions sa mga taong hindi kayang patayin ng kanyang curse technique: si Ryomen Sukuna, si Gojo Satoru at si Kenjaku. Matapos yun ay agad na rin pumasok si Higuruma sa laban habang pinapalaki ang kanyang mallet.
hinampas niya ang Terry na kinatatayo ni Ryomen Sukuna para masira ang stance nito habang nagpa-follow up attack naman si Yuji Itadori. Ginamit niya ang kanyang mga bagong arms para suntukin ang mga lumilipad na debris at mag-act as projectiles na magpapatama ng atake kay Sukuna. De-deflect naman yun easily nitong si Ryomen Sukuna at nang tatangkain sana ni Sukuna gamitin ang kanyang curse tool ay pinag-transform naman nitong si Higuruma ang kanyang weapon sa parang isang rope na bumalot sa braso ni Sukuna, therefore preventing him from making any counter-attack towards Yuji. Hindi naman pinalampas ni Yuji ang opening na ito at agad niyang sinuntok si Ryomen Sukuna sa kanyang tiyan na nablock naman itong si Sukuna. However, naramdaman ni Sukuna ang panginginig at ang pag-tremble ng kanyang buong katawan despite being able to block it. Maaring ito ay ang dulot ng bagong curse technique ni Yuji or pwede rin namang it was all due to his overwhelming strength. Pero mas na-convince ako na ito ay ang isa sa mga after effects or ang side effect ng mga ataking pwedeng makreate gamit ng kanyang mga bagong braso. Habang unti-unting nararamdaman ni Ryomen Sukuna ang after effects ng ginawang suntok ni Yuji, sumigaw naman agad si Higuruma ng parabang warning or ng signal na gagamitin niya na ang kanyang domain expansion, ang deadly sentencing. Dahil nga sa hindi naman makapalag si Sukuna dahil sa nakabalot sa kanyang kamay, na ipasok siya successfully sa loob ng domain expansion ni Higuruma habang sinasabi ni Higuruma na we're having a retrial. And then magkakaroon tayo ng konting flashback na naman sa kung ano man ang idea na naibigay ni Yuji na makakatulong sa kanila para magpataw ng death penalty kay Sukuna. Nasabi niya na bakit hindi nila ipagpatuloy ang trial na ginawa nila ni Higuruma way back then na kinansel lamang ni Higuruma dahil ayaw niyang patayin si Yuji. But this time, gagawin nilang isang co-defendant si Ryomen Sukuna, which means kung inamin ni Yuji Itadori ang kanyang sala at nakakuha sila ng death penalty, automatically makakakuha sila ng death penalty sa gagawin nilang retrial. Pero madadamay si Yuji since isang ang defendant din si Yuji sa nangyaring krimen na yon. Upon activation ng domain expansion ni Higuruma, agad na binanggit ng Judge Higur kung krimen na gagamitin nila sa trial na ang mass murder sa loob ng Shibuya. Subalit ang difference now is that dinepensahan ni Higuruma si Yuji Itadori habang sinasabing ang confession ni Yuji Itadori was false at ito ay due lamang sa kanyang sense of responsibility, therefore making Yuji's accusation void at ginagawa na siyang labas sa krimen at ang natitirang culprit na lamang ay si Ryomen Sukuna. Now this is where the chapter ends habang makikita nating walang kahit na anong bahid ng takot at kaba si Ryomen Sukuna at ngumingiti lamang siya. Maaring dahil sa alam niya kung paano ika-counter at kung paano magrarason sa loob ng deadly sentencing since nang unang makatapat ni Yuji si Higuruma ay nasa loob pa rin niya si Ryomen Sukuna. There is also an editor's note na nagsasabing have the tides turned, ready for death, the battle of the courtroom is now in session. What do you guys think? Makakatulan ba successfully si Ryomen Sukuna ng death penalty at ma-achieve nila ang executioner's sword at mako-confiscate nila ang curse technique nito? Dahil kung hindi magiging successful ang planong nilang ito laban kay Ryomen Sukuna, surely mawa-one-tap sila nito sa pamamagitan ng kanyang curse technique. And one more thing, maaring sa susunod na chapter mas ma-feature pa ni Yuji ang bagong effects or ang bagong curse technique na may dudulot ng kanyang bagong kamay. But sadly, there will be a chapter break for this week, so hindi magkaroon ng bagong chapter ngayon, pero pwede kayong mag-suggest na kung ano mang gusto nyong itopic about Jujutsu Kaisen, i-cover naman natin for this week habang nag-aantay tayo ng panibagong chapter. If you reach this point, surely you had a great time, kaya wag mo na kalimutang mag-iwan ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.